Germs, magandang hapon. May project tayo dito, Sniper 155. Eto, winawiringan na natin yung motor na to. Kakabitan natin ng Hella horn tsaka Zenlo T1 Plus yung ikakabit natin dito sa motor na to. Eto, tingnan natin yung wiring na ginawa natin. Nagawa tayo ng panibagong harness para sa motor na to. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng harness natin. Ito yung ikinabit natin na Hella horn dito sa motor ni Sir. Sniper 155, tapos yung Zenlo na T1 Plus, yung ilaw na napili niya. Yung itsura nitong T1, manipis lang to kasi yung sa ilalim ng Sniper medyo maliit lang din yung clearance, kaya ito na lang yung napili natin na ikabit dito sa motor na to. Kung mapapansin nyo, sobrang nipis lang ng ilaw na to, pero 60 watts to, tapos maliwanag na rin to. 4 wires na rin yung mode nito, meron siyang single yellow, single white, tsaka double color. Sa mga maliliit na clearance kagaya ng Sniper tsaka Click 125 na version 3, ito tamang-tama yung ilaw na to para di siya sumasabit dun sa fender. Ngayon, ito naman yung harness na ginawa natin para dito sa motor na to. Ilalatag natin dito sa area na yan. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano natin to ilalatag, tapos makikita nyo rin yung installation natin ng busina. Ito, papakita ko na sa inyo. Ito yung mounting natin ng busina, Hella, dalawa siya. Tapos na wire na rin natin to. Ito na yung pinaka wire nya. Mamaya i-connect na lang natin yan sa harness natin. Tayantay lang tayo. Ito, medyo nahirapan tayo mag-mount nito kasi sobrang sikip talaga ng area na to. Ayan, sobrang daming trial and error na ginawa natin para may kabit natin yung busina na to ng maayos, nang walang tumatama sa kanya, walang pairings na dumidikit sa kanya. Tapos yung latag natin ng harness mula dito natin ilalagay yung mga relay natin papunta dito sa battery. Tapos yung mga switch naman, ayan, ginagawa na. Nakakabit na dito yung tri-switch natin. Ayan o. Tapos yung passing switch natin ay kabit na rin natin dito. Meron din tayong switch dito, selector switch para sa stock horn tsaka loud horn. Yung mode kasi ng busina natin, naka dual mode siya. Merong stock, merong loud. So kailangan natin ng selector para magamit natin ng maayos yung busina natin. Maya maya lang pag naikabit na ni Bombits yung ano natin, yung mga switch natin, pwede na natin ilatag yung harness natin dito. Inaantay lang natin matapos to para tuloy-tuloy na tayo. Pagkatapos ng wiring natin, yung sa ilaw naman yung mount natin sa ilalim ng kanyang headlight kasi medyo challenging din to, wala pa tayong bracket dito. Pag magkakaroon lang tayo ng parang improvise lang na bracket yung gagawin natin. Germs, update tayo dito sa project natin, Sniper 155. Okay na, nailatag na natin yung harness, tapos naikabit na natin yung mga switch, naikonnect na natin yung mga connector nya, pati yung fuse box natin dito, fuse top, na ikabit na rin natin. Ito, tingnan natin. Ito yung part ng harness natin na papunta dito sa battery. Ayan, kung mapapansin nyo, naikabit na natin yung dalawang fuse box dito. Ayan, yung kulay itim na yan. Tapos yung fuse top natin dito, naikabit na rin natin. Yung fuse top na yan, yun yung ginagamit natin para kumuha tayo ng after ignition power dito sa motor na to. So hindi tayo magkakat, hindi tayo magpipil, or hindi tayo magpuputol ng kahit anong wire dito sa stock wiring ng motor na to. Bali, meron lang tayong ginamit na adapter dito, yung tinatawag nga namin na fuse top. Yan yung ginagamit natin para makakuha tayo ng after ignition power. So ayan, okay na yan, okay na sa part na to dito sa may battery. Ngayon, punta tayo dito sa pinaka main harness ng kanyang motor. Punta tayo dito sa pinaka main harness ng kanyang ilaw tsaka busina. Ito yung relay natin, ito yung horn natin, tapos yung high and low natin. Ayan. Ngayon, ito yung wire papunta dun sa battery. Ayan, nilagyan natin ng flexible hose, tapos binalot pa natin siya ng electrical tape. Papunta na yan dun sa battery, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos dito naman, may mga connector tayo dito. Kung mapapansin nyo, may mga color coding din yan. Ito yung papunta sa loud horn natin, tapos yung stock horn, tapos ito dito naman sa taas, ayan yung papunta sa mga switch natin. Tapos dito yung selector switch natin, ayan na yun. Ito yung natitirang connector na to, ito na yung hinihintay natin na ginagawa ni Bombits na, ano ba yan? Asa na yan? Ayan yung ginagawa niya na ballaster, okay na rin, may connector na rin siya. All goods na to, ikakabit na lang natin dito mamaya. Tapos balik tayo dito sa mga switch natin. Ipakita ko na sa inyo kanina to. Ayan, ulitin lang natin. Domino tri-switch, tapos passing switch dito na button type. Halo switch dito para sa selector ng loud horn tsaka stock horn. Okay na yan, ikabit na natin lahat yan. Tapos, testing na rin natin to kanina. Pero ngayon, titestingin ulit natin. Testingin natin yung stock horn. Okay, working yung stock horn natin. Pindutin lang natin yung selector natin, loud horn.
Okay na. So working na to. Working na yung harness natin. Mga switches natin. Working na rin lahat. Wala na tayong problema dito. Bali, ilaw na lang. I-install na natin yung ilaw. Yung ating Zenlo T1 Plus na 60 watts, ikakabit na natin, tapos yung kanyang ballaster. Tapos balik tayo mamaya, update na lang tayo pag nabuo na natin yung motor, na ikabit na natin yung kaha, tapos yung kanyang pinaka-ilaw. Yun na yung pinaka-last part ng video natin ngayong araw. Germs, balik tayo dito sa project natin. Ito, nakikabit na natin yung kaha, tapos tinatidy na lang natin yung ilaw, yung Zenlo T1 Plus dito sa ilalim na nilagay natin. Ito, silipin natin. Nakikabit na natin yung ilaw, yung kanyang Zenlo T1 Plus dito sa ilalim. Ginawa natin ng improvised na bracket para magkasya siya dito. Ngayon, tinatidy na lang yung mga wire niya para maganda na siya tingnan dito sa ilalim, walang sasabit sa kanyang T-post. Tapos, yung mga kaha niya, yung mga bearings niya, okay na, naikabit na natin. Kompleto na yung bolts, naibalik natin lahat ng bolts niyan. Dito sa kabila, okay na rin. Naikabit na rin natin. So, bali ang inaantay na lang natin yung ibabaw na to. Ito na lang talaga yung inaantay natin matapos. And then, after nyan, magte-testing na tayo ng ilaw tsaka busina. Yung pinaka-final testing na natin. Germs, magandang hapon. Last update na tayo dito sa project natin, Sniper 155. Okay na. Natapos na natin yung ating project. MDL, tsaka horn yung kinabit natin. Yung horn na kinabit natin, Hella. Tapos yung ilaw na kinabit natin, Zenlo T1 Plus. 60 watts. Tapos yung kanyang busina ay napakalakas. Ito, titestingin na natin. Bombits, let's go. Testingin natin. Start mo yung motor. Ayan yung low niya. Sige, high mo naman. Alright, yung high niya, ayan, nakikita nyo. Magkasama yung puti, tsaka dilaw. Sige, patay mo yung ilaw. Passing. Okay, goods. Busina. Stock horn. Loud horn. Okay. Okay na. Ayan, working na lahat yung kinabit natin. Maayos na lahat, na-tidy na natin. Tapos, ayan, maganda kinalabasan ng project natin. Ulitin ko, Sniper 155 yung ginawa natin ngayong umaga. Ay, natapos natin siya ng maayos tsaka malinis. Wala tayong naging problema, wala tayong naging trouble dito sa motor na to. Okay na. So sa mga gusto magpakabit ng busina sa Sniper 155 MDL, PM nyo lang kami, JR Motorworks. So kaya punta kayo dito sa Floodway, Cainta Rizal. Pin nyo lang JR Motorworks Shop 1 or Shop 2. Okay? Maraming salamat. Ciao.